10 simpleng gawain na unti-unting sumisira sa kalusugan ng seniors. Paalala sa mga seniors. Huwag na huwag gagawin ang 10 bagay na ito araw-araw. Maraming seniors ang naniniwala na ang panghihina ng katawan, pagtaas ng blood pressure, pananakit ng kasukasuan o kahit ang pagkawala ng memorya ay normal na bahagi lang ng pagtanda. Pero ang hindi alam ng karamihan, may mga simpleng gawain na araw-araw nilang ginagawa na unti-unting nagpapalala ng kondisyon ng katawan, isipan at puso. Hindi sila agad nagpapakita ng sintomas sa simula. Pero habang lumilipas ang buwan at taon, ito ang mga tahimik na sanhi ng maagang pagkasakit o pagkamatay. Isa sa mga pinakakaraniwang ugali ng matatanda ay ang matagal na pagkakaupo buong araw. Mula sa panonood ng telebisyon, pagbabasa ng dyaryo, hanggang sa pagkukuwento habang nakaupo sa isang silya, hindi masama ang umupo. Pero kapag inabot ng 4 o 6 na oras na walang kahit anong paggalaw, bumabagal ang daloy ng dugo sa katawan, humihina ang mga kalamnan, at mas mabilis manghina ang tuhod, balakang, at likod. Ang pag-upo ng walang kahit anong break ay isa sa mga tahimik, pero mapanganib na dahilan kung bakit nawawalan ng lakas ang katawan ng matatanda. May mga seniors din na bihirang uminom ng tubig. Dahil hindi na sila madalas makaramdam ng uhaw, nagiging normal na lang ang 2 baso sa isang araw, minsan mas kaunti pa. Pero ang chronic dehydration ay nagdudulot ng panghihina ng bato, hirap sa pagdumi, panunuyo ng balat at pananakit ng kasukasuan. Mas mataas din ang risk ng urinary tract infection. Ang simpleng pag-inom ng 6 hanggang 8 baso ng tubig kada araw ay may malaking epekto sa kalusugan ng buong katawan, lalo na kung iniinom ito sa pagitan ng pagkain at hindi sabay-sabay. Ang kakulangan sa tulog ay isa rin sa mga unti-unting sumisira sa katawan ng senior. Maraming matatanda ang nahihirapang matulog sa gabi, pero sa halip na ayusin ang routine, inaasa na lang ang pahinga sa tulog sa hapon. Ang kulang o putol-putol na tulog sa gabi ay nagpapababa ng mental sharpness, nagpapahina ng immune system at nagpapabilis ng pagtanda ng cells. Ang katawan ay nangangailangan ng consistent at maayos na tulog, hindi lang basta nakapikit, kundi malalim at tuloy-tuloy na pahinga. Kapag hindi sapat ang tulog, mas madaling kapitan ng ubo, sipon at iba pang infection, mas mataas ang risk ng depresyon at bumababa ang enerhiya sa araw-araw. May mga seniors din na madalas nananatili sa loob ng bahay buong araw. Minsan dahil sa kahinaan ng katawan, minsan dahil sa takot sa labas, pero kadalasan dahil lang nakasanayan na. Kapag walang exposure sa araw, bumababa ang level ng vitamin D sa katawan. Isang mahalagang sangkap para sa malakas na buto, malusog na immune system, at maayos na mood regulation. Ang kawalan ng sunlight ay nauugnay sa osteoporosis, pananakit ng kasukasuan, at depresyon. Kahit 5 hanggang 10 minuto ng araw sa umaga ay sapat na para makatulong sa kalusugan. Ang simpleng pag-upo sa terrace, pagdidilig ng halaman o paglalakad sa bakuran ay may positibong epekto na hindi agad nararamdaman pero tumitibay sa paglipas ng panahon. Hindi rin napapansin na marami ang epekto ng labis na panood ng balita o negatibong content araw-araw. Kapag buong maghapon ay ang naririnig mo lang ay problema, krimen, sakuna o politika, nakakaapekto ito sa pag-iisip. Ang stress na galing sa labis na pag-aalala sa mga bagay na wala mang direktang epekto sa iyo ay nagdudulot ng pagtaas ng presyon, mental fatigue, at minsan ay pagkabahala na hindi mo may paliwanag. Ang pag-iwas sa sobrang impormasyon ay isang uri ng pangangalaga sa isip. Mas mabuting limitahan ang oras sa TV at pumili ng content na positibo, nakakaaliw, o nagbibigay ng pag-asa. Isa rin sa mga hindi binibigyang pansin ay ang pagtanggi sa ehersisyo. Maraming seniors ang takot gumalaw dahil baka matumba, mapilayan o mapagod. Pero ang kakulangan sa kahit anong physical activity ay isa sa mga pangunahing dahilan ng muscle loss, kahinaan ng baga at pagkawala ng balance. Hindi kailangan mag-workout. Ang simpleng paglalakad sa loob ng bahay, pag-akyat baba sa hagdan o pag-inat sa umaga ay sapat na para mapanatili ang galaw ng katawan. Kapag hindi dinagalaw ang mga kasukasuan, unti-unti silang tumitigas. At kapag tumigas, mas mataas ang risk ng injury kapag bigla kang gumalaw. Bukod sa kakulangan sa galaw, may isa pang tahimik na pumapatay sa kalusugan ng seniors, ang irregular at hindi tamang oras ng pagkain. Ang ilan ay kumakain lang kapag gutom na. Ang iba naman ay 3 beses sa isang araw pero palaging processed food, dilata o instant noodles ang inuulam. Kapag kulang sa nutrisyon ang katawan ng isang matanda, bumabagal ang paggaling ng mga sugat, humihina ang kalamnan at bumababa ang proteksyon laban sa infection.
Kailangan ng katawan ng seniors ng mas maraming nutrients kaysa dati dahil mas mahirap na itong mag-repair at mag-recover. Pero kung puro delata, noodles, chichirya at matatamis ang laman ng plato, hindi lang vitamins ang nawawala, dumadagdag pa sa inflammation sa loob ng katawan. Isa rin sa mga nakasanayang gawain na hindi napapansin ang epekto ay ang pananatiling tahimik buong araw. May mga seniors na halos walang kausap mula umaga hanggang gabi. Walang masama sa katahimikan, pero kapag araw-araw mo itong ginagawa, bumababa ang activity ng utak. Ang utak ay parang kalamnan, kapag hindi ginagamit, humihina. Kapag walang kausap, walang mental stimulation at walang bagong ginagawa, unti-unti itong nagdudulot ng mental fog, kahirapan sa pag-alala, at minsan ay depresyon. Kahit simpleng pakikipagkuwentuhan sa isang apo, pakikinig ng musika habang binabasa ang lyrics o panonood ng video na may bago kang natutunan ay sapat na para mapanatili ang talas ng isipan. Hindi kailangan laging may kausap, pero kailangan gumagalaw ang kaisipan. Hindi rin ligtas ang mga gawain tulad ng laging pagpipigil ng ihi. Akala ng iba'y walang epekto, basta't hindi pa sobrang hindi na kaya. Pero ang pagpigil ng ihi sa matagal na panahon ay nakakapekto sa kalusugan ng pantog at kidney. Kapag paulit-ulit itong ginagawa, nagiging mas madaling kapitan ng UTI, iritasyon, at bladder weakness. At kapag ang katawan ng senior ay laging overloaded ng toxins dahil hindi na ipalalabas sa tamang oras, tumataas din ang risk ng systemic inflammation. Kapag ramdam mong naihi ka, huwag mong tiisin. Kahit abala sa panood o nasa biyahe, sanayin ang katawan na umihi agad sa tamang oras. May mga seniors din na palaging nilalaktawan ng umaga. Hindi sila lumalabas ng kwarto, hindi naliligo, hindi nag-aayos, at hindi nagsisimula ng kahit anong routine. Unti-unting nawawala ang sense of direction ng katawan at isip kapag walang structure ang araw. Ang simpleng paggising, pag-inat, pag-inom ng maligamgam na tubig, at pagbihis kahit walang lakad ay nagbibigay ng signal sa katawan na kailangan itong gumising at kumilos. Ang routine ay hindi lang para sa mga bata o nagtatrabaho. Isa itong paraan para iparamdam sa katawan na buhay ka pa at mahalaga pa ang bawat araw. Ang sobrang pagkonsumo ng matatamis, lalo na sa anyo ng soft drinks, powdered juice o matatamis na kape, ay isang simpleng ugali na sumisira sa kalusugan ng maraming matatanda. Hindi agad mararamdaman ang epekto ng alcohol pero sa bawat araw na lumilipas na tumataas ang blood sugar, mas napipinsala ang mga ugat, nerves at organo. Ang sobrang tamis ay konektado sa diabetes, fatty liver at cognitive decline. Kapag araw-araw kang umiinom ng sweet drinks, kahit konti, dumadagdag ito sa blood sugar load ng katawan. Mas mainam kung tubig, salabat o herbal tea ang inumin at ang tamis ay manggagaling sa natural na prutas kung kinakailangan. May mga seniors na dahil sa sakit sa kasukasuan, iniwasan na talaga ang paggalaw. Iniisip nila na mas makabuti kung hindi na lang kikilos para iwas sa sakit. Pero ang totoo, mas lalo lang titindi ang pananakit ng kasukasuan kapag hindi ito ginagamit. Ang synovial fluid o natural na pampadulas sa pagitan ng mga buto ay na-activate lang kapag gumagalaw ang kasukasuan. Kapag nanatiling walang galaw, natutuyo ang fluid na ito at nagiging sanhi ng paninigas, pananakit at limitasyon sa kilos. Ang solusyon ay dahan-dahang paggalaw, simpleng stretching pagyukot tayo, pag-ikot ng balikat at lig. Magsimula sa mabagal at maiksi at dagdagan araw-araw habang sanay na ulit ang katawan. Madalas ding hindi pinapansin ng seniors ang epekto ng pagkain ng sobrang alat. Ang asin ay hindi lang nasa iodized salt. Marami nito sa canned goods, dried fish, instant noodles, chips at processed meats. Kapag araw-araw ay mataas ang sodium intake, tumataas ang blood pressure, napapagod ang kidney, at mabilis ma-dehydrate ang katawan. Marami sa mga seniors ang sanay na sa panlasang maalat, kaya hindi na ito napapansin. Pero ang unti-unting epekto ng asin ay matagal bago maramdaman. Hanggang sa isang araw ay biglang tataas ang presyon o magsisimula ang pamamanas. Ang tamang gawin ay tikman muna bago magdagdag ng asin, gumamit ng herbs at spices bilang alternative, at iwasan ang processed food hanggat maaari. Ang isa rin sa mga daily habit na dapat bantayan ay ang kawalan ng intentional rest. Oo, maraming seniors ang madalas nakaupo o nakahiga, pero iba ang pahinga sa intentional rest. Ang pahinga ay hindi lang pisikal. Kailangan din ito ng isip, puso at emosyon. Kapag kahit kailan sa isang araw ay wala kang oras para huminga ng malalim, pumikit at pasalamatan ng buhay, napapalitan ito ng stress at pagod kahit hindi mo namamalayan.
Ang simpleng 5 minutong tahimik na pag-upo sa isang sulok malayo sa TV, cellphone o ibang tao ay may kakayahang i-reset ang nervous system at ibalik ang focus ng katawan. Marami rin sa matatanda ang hindi napapansin na ang paglala ng kanilang kondisyon ay konektado sa pagiging laging mag-isa. Habang may mga seniors na mas gusto ang katahimikan, ang sobrang isolation ay may malalim na epekto sa utak at puso. Sa mga pag-aaral, napatunayan na ang social disconnection ay kasing peligro ng paninigarilyo o obesity pagdating sa risk ng maagang pagkamatay. Kapag walang kausap, walang ugnayan at walang emotional na suporta, bumababa ang produksyon ng hormones gaya ng oxytocin na kailangan para manatiling masigla at balanse ang mood. Kahit simpleng tawag sa kaibigan, pakikipagkwentuhan sa kapitbahay o pag-upo sa may bintana habang nakikipag-hello sa dumaraan ay may epekto sa mental health. Ang isa pang tahimik na gawain na nagiging ugat ng problema ay ang paglalampas-lampas sa tamang timbang. Hindi ito tungkol sa pagiging payat, kundi sa pagpapanatili ng ideal weight na akma sa edad, taas at kalagayan ng kalusugan. Ang sobrang timbang ay nagdadagdag ng pressure sa tuhod at balakang, nagpapalala ng arthritis, nagpapahirap sa paghinga at nagpapataas ng risk ng stroke at diabetes. Pero hindi rin ligtas ang sobrang kapayatan. Ito naman ay nagpapababa ng resistensya, nagpapahirap sa pag-recover at nagpapabilis ng muscle loss. Kaya mahalaga ang tamang timbang, hindi sobra, hindi kulang, kundi sapat lang upang makagalaw ng walang limitasyon. May mga seniors din na sinasadyang umiwas sa pagkain ng karne, itlog o isda dahil sa takot sa kolesterol. Pero ang hindi nila alam, ang protina mula sa ganitong pagkain ay mahalaga sa pag-maintain ng kalamnan, buto at immune function. Kapag kulang ang protina sa araw-araw, humihina ang katawan, bumabagal ang paggaling ng mga sugat at mas madaling mapagod. Hindi mo kailangan kumain ng maraming karne, pero kahit ilang piraso ng isda, tokwa o itlog sa isang araw ay makatutulong upang mapanatili ang lakas ng katawan. Lalo na sa edad na 60 pataas, kung kailan mabilis na nababawasan ang muscle mass kahit hindi mo ito nararamdaman. Karaniwan na rin sa mga matatanda ang hindi na tumatanggap ng bagong kaalaman o karanasan. Iniisip nila na tapos na ang panahon nila para matuto. Pero ang totoo, ang utak ay nangailangan pa rin ng learning stimulation para manatiling aktibo. Ang simpleng pagbabasa ng bagong impormasyon, panonood na educational videos, pagsagot ng crossword puzzles, o kahit pagtuturo sa mga apo ng isang kasanayan ay isang uri ng mental exercise. Kapag hindi mo pinapakilos ang utak, mas mabilis lumilitaw ang memory loss, confusion, at mental fatigue. Ang pag-aaral ay hindi natatapos sa paaralan, ito ay panghabang buhay. Madalas ding makaligtaan ang tamang pag-alaga sa balat. Ang balat ng senior ay mas manipis, mas sensitibo, at mas madaling madri. Kapag laging tuyo ang balat, nagkakaroon ng pangangati, pamumula at mas madali itong magasgas o mairita. Ang mga maliliit na sugat nito ay maaaring pagmula ng impeksyon, lalo na kung hindi agad natutugunan. Ang simpleng paglalagay ng lotion araw-araw, pag-iwas sa sobrang mainit na tubig sa paliligo, at pagsusuot ng damit na komportable ay malaking tulong upang mapanatiling malusog ang balat at maiwasan ang komplikasyon. Minsan, ang simpleng pangangalaga sa balat ay nakakaligtaan dahil akala ng marami, hindi ito mahalaga. Pero sa senior age, ito ay isa sa mga pangunahing proteksyon ng katawan laban sa panlabas na pinsala. Isa rin sa mga simpleng gawain na may malaking epekto ay ang hindi pagpapatingin sa doktor hanggat hindi malala. Maraming matatanda ang takot sa doktor o ayaw magpa-check up dahil iniisip nila na baka kung ano pa ang makita. Pero ang regular na konsultasyon ay hindi palaging may masamang balita. Madalas, ito ang paraan para maagapan ang problema habang maliit pa ito. Ang isang simpleng pagtaas na asukal o presyon ay maaring gamutin sa lifestyle changes kung maaga itong makita. Pero kapag napabayaan, maaari itong humantong sa dialysis, heart attack o stroke. Hindi kailangan linggo-linggo ang check-up. Kahit 2 beses sa isang taon para sa routine tests ay malaking hakbang para sa preventive care. Ang isa pang nakasanayan na dapat pagtuunan ng pansin ay ang palagiang pagpapaliban ng masustansyang pagkain. May mga araw na tinatamad magluto kaya biscuit na lang ang almusal, tinapay na lang ang tanghalian o instant noodles ang hapunan. Pero ang mga araw na ito kapag naipon, nagiging buwan ng malnutrisyon. Kapag hindi kumpleto ang nutrients na nakukuha ng katawan araw-araw, mas bumababa ang resistensya, lumalala ang fatigue, at mas humihina ang katawan. Ang solusyon dito ay ang simpleng meal prep
Magluto ng mas marami para may tira sa susunod na araw, o bumili ng masustansyang ready-to-eat options na hindi processed. Kahit hindi araw-araw lutong bahay, basta't may gulay, protina, at sapat na tubig, malaking bagay na ito sa kabuuang kalusugan. May mga seniors na araw-araw na lang ay nakatuon sa pagkukumpara ng kanilang sarili sa ibang tao, sa mas bata, mas malakas, o mas masigla. Pero ang ganitong mindset ay unti-unting nakakasira ng emosyonal na kalusugan. Ang pag-iisip ng wala na akong silbi, hindi ko na kaya, o hanggang dito na lang ako, ay hindi lang nagdadala ng lungkot, nakaka-apekto rin ito sa immune system, sa bilis ng paggaling, at sa overall na enerhiya ng katawan. Ayon sa maraming pag-aaral, ang pag-asa at positibong pananaw ay may direktang epekto sa physical healing at longevity. Kapag pinipili mong isipin na may halaga pa ang bawat araw mo, kahit simple lang ang ginagawa mo, mas lalong lumalakas ang katawan at bumubuti ang pakiramdam. Isa pa sa mga simpleng ginagawa na nagdudulot ng long-term damage ay ang hindi pagbibigay pansin sa mga senyales ng katawan. Kapag may paulit-ulit na pananakit ng ulo, paninikip ng dibdib, pamamanhid ng kamay o paa, panlalabo ng mata o biglang panghihina, kadalasan ang sagot ay pakapagod lang. Pero ang mga babalang ito ay paraan ng katawan para sabihin na may kailangan ayusin. Kapag hindi mo ito pinakinggan, mas lalaki ang problema. Ang prevention ay nagsisimula sa pagiging observant, hindi pagiging paranoid, kundi pagiging mapagmatyag at maagap. Kahit simpleng checklist bawat linggo, kung may bago kang nararamdaman, ay makatutulong para malaman kung kailangan mo na bang kumonsulta o magpahinga. Ang isa sa pinakakaraniwang kasalanan ng maraming matatanda ay ang labis na pagtitiis. May masakit na, pero tinitiis. May sintomas na, pero pinapalampas. May kailangan ng gawin, pero iniiwasan. Ang ganitong pag-uugali ay kadalasan galing sa pagiging masinop o matiisin noong kabataan, pero kapag dala hanggang pagtanda, nagiging peligroso. Ang katawan ng senior ay mas sensitibo, hindi ito gaya ng dati na madaling makabawi. Kapag may nararamdaman ka, hindi ito kahinaan kundi babala. At hindi solusyon ang palaging tiisin. Minsan, ang pagiging matapang ay ang pagkilala na may kailangang baguhin sa sarili mong routine. May mga seniors din na nakasentro lang sa isang bagay araw-araw. Pwedeng ito ay panood ng TV, pagtulog, o pagkukuwento ng parehong alaala. Ang kakulangan sa variety sa araw-araw ay unti-unting nagpapababa ng sigla ng utak at katawan. Ang simpleng pagbabago sa routine, gaya ng paglalakad sa ibang parte ng bahay, pagbabasa ng bagong topic, o pagtikim ng ibang luto, ay nagbibigay ng bagong stimulus sa utak. Kahit sa simpleng pagbabago ng upuan tuwing almusal, may epekto ito sa awareness at mental alertness. Hindi kailangan malaki ang pagbabago. Ang mahalaga ay may bago kang ginagawa araw-araw. Ang isa sa pinakasimpleng ginagawa ng seniors pero may malaking epekto ay ang pagiging pasibo. Kapag lahat ng bagay ay iniaasa sa iba, pag-ayos ng kama, pagkuha ng tubig, pagtiklop ng damit, unti-unting nababawasan ang kapasidad ng katawan na gumalaw. Oo, minsan may karamdaman o panghihina, pero kung kaya mo pa kahit kaunti lang, mahalagang gamitin mo pa rin ang katawan mo. Ang independence, kahit sa maliit na bagay, may epekto sa dignity at self-worth. Kapag nagiging masyadong dependent ang katawan, mas mabilis itong humina. Kapag may magagawa ka pa, gawin mo hindi lang para makatulong, kundi para manatiling buhay ang loob mo. Isa rin sa mga hindi masyadong napag-uusapan, pero malalim ang epekto ay ang kawalan layunin. Kapag gumigising ka sa umaga na wala kang dahilan para bumangon, unti-unting nawawala ang gana. Ang layunin ay hindi kailangan malaki, hindi kailangan may negosyo ka o proyekto. Kahit simpleng goal na magtanim ng halaman, magturo sa apo, mag-ipon para sa isang bagay, o magdasal para sa ibang tao araw-araw, lahat ng ito ay nagbibigay saysay sa bawat araw. At kapag may dahilan kang bumangon, gumagalaw ang katawan, pumipintig ang puso, at nagiging aktibo ang isip. Sa kabaligtaran, ang kawalan ng direksyon ay parang bagyong tahimik, walang ingay, pero dahan-dahan winawasak ang loob. Hindi rin ligtas ang sobrang pagpaliban ng kaligayahan. May mga seniors na iniisip, matanda na ako, hindi na ako para dyan, o ang mga bata na lang ang dapat masaya. Pero ang karapatan maging masaya ay hindi nawawala sa edad. Kapag sinasadyang hindi na gumawa ng bagay na nagpapasaya, tulad ng pagkain ng paboritong ulam, pakikinig ng lumang musika, panonood ng nakatawang palabas, o simpleng paglalakad habang malamig ang hangin, parang sinasabi mo sa katawan mo na hindi mo na kailangang lumigaya. At kapag tinanggihan mo na ang kasiyahan, humihinto rin ang sigla. Ang simpleng halahak, ngiti,
O saya ay natural na gamot ng katawan. Hindi ito luho. Isa itong pangangailangan ng kalusugan. May mga seniors ding tinatanggap na lang na wala na silang pwedeng baguhin. Pero ang katotohanan, kahit anong edad mo ngayon, may pwede ka pang simulan. Hindi pa huli para alagaan ang sarili. Hindi pa huli para umiwas sa masasamang bisyo. Hindi pa huli para baguhin ang routine mo. Hindi pa huli para maging mas malusog, mas masaya at mas maayos ang katawan at isipan mo. Ang katawan ay marunong magbago basta't bigyan mo ito ng pagkakataon. Huwag mong hayaan ang nakasanayan ay maging dahilan ng paghina mo. Kaya kung marami sa mga nabanggit na simpleng gawain ay ginagawa mo araw-araw, hindi mo kailangang matakot. Ang pinakamahalagang hakbang ay hindi ang pagiging perpekto, kundi ang pagdesisyon na magbago ngayon. Magsimula sa isa, bawasan ang pagupo, tigdagan ng tubig, kumalaw kahit kaunti, kumain ng gulay, matulog sa tamang oras, tumawag sa mahal sa buhay, maglakad habang may araw, umiti, magdasal, magpasalamat. Dahil bawat simpleng habang kapag paulit-ulit mong ginagawa ay unti-unting nagiging proteksyon laban sa pagtanda. At bawat araw na pinipili mong mabuhay na may malasakit sa sarili mo ay isang araw na inilayo ka sa sakit, panghihina at maagang kamatayan. Ang mga simpleng gawain na nagpapahina sa katawan ay maaari ring palitan ng mga simpleng gawain na nagpapalakas, nagpapasaya at nagbibigay ng bagong sigla. Nasa iyo ang desisyon. At kung kaya mo itong simulan ngayon, magugulat ka sa lakas na unti-unting babalik sa'yo. Kung nagustuhan mo ang video na to at may natutunan ka, don't forget to like and share para mas marami pa tayong matulungan. Subscribe ka na rin sa aming channel at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga natural health tips araw-araw. Thanks for watching, and we'll see you in the next video.